ang kakulangan ng sapat at malinaw na kaalaman ukol sa batas ay isang hadlang sa pagkakamit ng katarungan. Karamihan sa mga batas ng Pilipinas ay nakasulat sa wikang Ingles. Ngunit, hindi lahat ng Pilipino ay nakauunawa ng wikang madalas gamitin na naghaharing uri. Ano ang mangyayari kapag hustisya ay nagiging isang bagay na hindi kayang basahin o maintindihan ng karaniwang mamamayan? Their modern air fleet carry visitors and goods from every corner of the world. Knowing that the future of any country depends mainly on the strength, skill, and imagination of its people, the new republic has spared no efforts to educate its citizens. With American help, the Filipino colleges and public schools, excellent in pre-war days, have been restored and expanded. English is the language used for teaching in the schools. Tagalog, one of the 87 languages and dialects spoken throughout the islands, is, however, a required subject in all elementary grades. Noong Agosto 1901, itinatag ng US ang isang co-educational, sekular, pampublikong sistema ng paaralan simula sa pagdating ng mga Thomasites. Pinamunuan ng Amerika ang mga Pilipino sa edukasyon at sa pagtatag ng isang demokratikong sistemang pampolitika. Sa ilalim ni David Barrows, isang administrador, binagyang diin ang mga solidong akademikong paksa katulad na lang ng pagbabasa, pagsusulat at aritmetika. Nagsanay din ng mga Pilipinong guro upang palitan sila, isang bagay na tinatawag ngayong sustainable development. Pinatupad din ng isang test-based scholarship system, ang Pensionado Act. Nagpadala ng mga nangungunang estudyante sa mga universidad sa Amerika. Kalaunan, sila ay naging tapat at profesional na intelektual na nagpanatili ng sistema ng dominasyong pang-ekonomiya ng Amerika hanggang ngayon. Gayunpaman, ang administrasyon ni Barrows ay itinuturing na failure dahil hindi narating ng mga Pilipino ang antas ng mga Amerikano sa standardized testing. Habang tumataas ang antas ng edukasyon ng isang Pilipino, mas lumalayo naman siya sa kanyang mga pinanggalingan. Ang edukasyong Amerikano ay hindi nilayan na gawing mas matalino ang mga Pilipino, kundi upang hikayatin sila na ang Amerika ay sa mga pagkawang-gawang mananakop, pinipigilan ang pag-aalsa, at kultural na inihihilera ang mga Pilipino sa kanluraning paniniwala. Ayon po sa ating saligang batas, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino at dapat magsagawa ng mga hakbangin ang pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang medium ng opisyal na komunikasyon. Dangadang di umili sigurado at baligid. Ano po kami nalagay? Like, actually, nakapag-brainstorm naman na tayo last time. Pero may yung na-mention ni Karil ba yun, ni Kazaya, na about sa House Bill ni Cheljok. Yung sa pag-tax rate. Oo, House Bill 3
683? 368 or 386? Batas sa sariling wika ah. So, Pero hindi ba yung translate nila, ano lang, Bisaya, Tagalog, tapos Ilocano? Ilocano. Yun nga eh, parang yun mostly na-emphasize ng, Hindi naman lang yun yung wika na. oo. Paano yung mga paano dito sa Baguio at Calao? Oo. Is it idealistic ba? Or parang imposible ba gawin? Kasi parang hirap niya. So, kunyari sa edukasyon, di ba, kunyari sa mga law students, pinag-aaralan nila yung law, eh di paano yun? Kung matatranslate yung law sa mga ganong sa sariling wika, eh di kailangan dapat na ituro sa kanila sa sariling wika. Paano yung mga terminologies? Eh di ba may mga jargons na English? Eh wala namang direct translation sa mga kapatid wika. So, Gets. Kaya siguro mahalaga para sa atin na makuha yung mga pananaw plus insights nila kung ano ba yung stance. O diba? Pati ako nakaka-English, diba? Ang hirap i-salin. kasi mostly, yung mga formal conversations na lang sa court, yun nga lang mahihirapan yung mga tao, like, i-define. Saka yun, parang hirap i-translate. Parang, hindi ko lang kung kaya. Ay. Pwede lang to pakita sa computer na may naghahanap ng graphics na pinapakita yung languages in the Philippines, ganyan. Tapos, ayun, explain natin dito na trinatranslate na yung law. Trinatranslate, yung law sa primary languages. So, para maklearan sila na bakit nagpapakita tong mga to ng graphics about sa languages ng Pilipinas, ganyan. Actually, pwede din i-add ni Karel yung sinabi nung judge sa'yo. Na, kasi di ba kinasa mo yung judge, so sabi niya, ba't pa translate yan? Ba't di na lang ipaaral sa mga tao yung English para matutunan nila yung law? Instead na i-translate. Sa akin. Para nakaka- Oh my God, utak alipin! Dinedefend ko, pero alam mo yun, sabi ko, bakit Mismong ganun? judge Judge pa na siya, nagsabi niyan. ate. Oo. Kaloka. Ikaw ba? Seryoso. Nung first na pinuntahan ko yun, nag-consult ako sa kung paano gagawa ng letter, ganun, kanino yung address. Siguro isama na din natin yun para ipakita na yung perspective pa din ng mga higher ups about sa Kasi yung produkto, yung pagsasalita mismo, yung pag-construct ng law mismo na English, produkto na ng kolonyalismo. Tapos, magpapakain pa rin ba tayo? Like, magiging produkto rin ba tayo? Kasi, ini-instill na natin sa isipan natin na, bakit andyan naman na English na bakit papapalitan? Saka medyo privileged din na sabihin nila, why not na i-learn na lang yung English? When everyone has access to Paano yung mga hindi nakapag-aral? Paano yun? Parang forever na lang ba silang misunderstood dahil to? Pero alam mo yung parang yung psychosocial effect niya kasi sa'yo, parang Medyo parang alam mo yan, ilang araw akong nakatulala dun sa bahay, pinag-iisipan ko bakit ganun siya mag-isip, ganun ate. So parang hindi ako na-brief na may ganun palang magpo-consult lang sana ako kung anong available na hearing, tapos sinermonan ako dun ate. At tapos yung sagot nga dun sa tinatanong ng judge na bakit hindi na lang aralin yung English. Itong montage na to kasi language is identity. Kumbaga kaya rin sila nahihirapan mag-shift sa iba pang language kasi identity na nila yun Yung pagkakaintindi mo pa lang or like yung pagsasalita mo pa lang sa ibang language nahihirapan ka na i-translate yung ibang words kasi syempre 'di ba may impukan kuhanan tayo na everything. So hindi mo basta-bastang ma-explain
lahat ng mga gusto mong sabihin kasi iba yung lingwahe mo, iba yung identidad mo dahil dun sa lingwahe mo yun. Tsaka ang mahirap din sa batas, nakalegalist kasi siya. Yung legalist yung language na ginagamit. So, paano mo i-expect yung karaniwang Pilipino na maintindihan yung English? Siyempre, may jargon din Oo, na kasama may jargon. doon. Alam mo yung reclusion perpetuo. Be, ano yun? Tapos hindi lang siya jargon, like literal na yung mga ginagamit na termino, anong tawag doon? Anong tawag doon? Galing sa mga salitang Latin, ganito, Oo, ganyan. nasa na punishment Latino, din. yung Professional term. profession na ina-adapt nila sa mga pang-academic, lalo na for legal Dito talaga settings. masasabi na education is power, pero at the same time, hindi naman lahat is may access sa education. Pero ang masakit doon is, yung mismo mga edukado, sila mismo yung nagpupush ng narrative sa atin ng ganun. So, parang baliktad. Actually, in-expect mo na yung judge magpapaliwanag sa'yo na Ma-educated yung siyang experience tao niya diba? sa court. Tapos ganun yung sasabihin sa'yo na parang hindi disheartened ka pa na bakit na lang kasi hindi ganito? Ba't na lang kasi hindi ganyan? Hindi naman makita bunga natin Saan part yun inalagay? Yung pinag-uusapan natin. Yung eto Wait lang. ngayon. After nito kasi, yung montage na yon is interview with the public na. So, para lang mapakita natin, para may ma-showcase din tayo na mga mamamayan mismo. Hindi lang yung mga professionals. Punta tayo sa market. Mamaya nga, actually. Pupunta kami sa market. Habang kami ay nagpupulong malapit sa Inang Laya, isa sa mga kakilala namin sa aming programang Bus Anthropology na si Jetro Hermoso ay aming inibita upang makapanayam ukol sa kanyang pananaw sa pagsasali ng mga batas sa ating sariling wika. Sa tingin mo ba na ang mga batas natin ay dapat maging available or naisalin sa iyong sariling lengguwahe? Oo naman, kasi ayun nga, feeling ko karamihan sa mga Pilipino at karamihan din sa mga taga Mindanao, yun, I feel like a lot of them hindi nila naiintindihan yung batas mismo. And I think possible naman na may kinalaman doon yung pagiging Tagalog-centric, English-centric yung ng natin, pagkalatag ng mga batas natin. So, ayun. Na subukan mo na bang magbasa ng mga legal documents na parang kinakailangan mo siya for research or kahit sa pang regular mo lang na pag-scroll sa internet or media ganun? Oo, and very often kapag nadadaanan ko yung mga ganyan or need ko ng mga files na ganyan, they're always parang English talaga. And ayun din, naiisip, parang paisip siya na if always naman siyang English, paano ba to na nagiging maka-Filipino or paano ba to naiintindihan like ng masa ganun. Mas magiging komportable ka ba na mabasa at maunawaan ito sa sarili mong lengguwahe? I think so, oo. I mean, despite naman the fact na medyo English halata Yeah. ako, I think oo. Pero kasi feeling ko kapag yung hindi naman lang para sa akin lang yun yung pagsasalin ng batas natin sa mother tongue ko, which is Bisaya. Feeling ko para yun sa mga taong hindi kagaya sa akin na may access sa quality na education. So, ayun, importante talaga siya. Dadas na umiibig ang bangon lumablaban. Isudati sa diripan ng baliw, di kagimungan. Uhuhuway. Urayan niya mantirikat, mabayag, mantirikat. Sarili kong lingwahe? Ilocano po ba kayo, Manong? Bisaya. Bisaya. Kung ako, wala namang problema yun kung maisalin yun eh. Kasi katulad ng may
may pinag-aaralan din tayo ng mga lingwahe. Kaya wala namang problema kung sa akin yun. Sige po. Kasi may mga cases po ngayon na yung batas po natin is nasa Ingles. Kaso nga po, may mga iba na hindi nakakapagsalita ng Ingles. So, mahirap po na i-defend po nila yung sarili nila, lalo na po sa korte. So, sa tingin niyo po ba na kailangan po talagang i-translate yung mga batas sa katutubong wika ngayon para po mas maintindihan po ng karamihan? Mas maganda yun kasi alam mo, mas marami din kasi na yung mga hindi mababa lang yung pinag-aralan, mas okay naman yun na sarili nating wika, hindi yung ginagamit natin yung wika ng ibang lugar, kung mas komportable ako sa sariling wika natin. Of course, para maintindihan, malinaw na maintindihan. Ano pa po yung sa tingin nyo doon? Kasi yun, depende din. Kasi pag sinalin mo sa kwan, merong iba yung meaning pag napalitan ng isa, di ba? So, kailangang mapag-aralan mo. Pag-aralan po muna bago Oo. isa. Hindi, mapag-aralan ang pagsalin ng kwan. Hindi. Okay lang naman ako sa Tagalog or kung isasalin na sa ang kanay igurot, mas okay. Yun lang. Yun nga, hindi nila alam yung batas, hindi nila alam. Kaya mas maganda rin na ganyan. Isalin nila sa Ilocano o Hangkanay or well, definitely makakatulong yung pag-translate ng mga batas dun sa katutubong wika kasi first, yung batas is ginawa, di ba, para sa mga tao. So dapat, first and foremost, maintindihan nila yung batas. So, kung itutulad natin sa ibang bansa, di ba, sa Japan, Korea, yung batas nila is nasa sarili lang lengga. So, I think wala namang problema sa kung i-translate natin dun sa Pilipinas. My opinion, opo, kasi may mga taong hindi po nakapag-aral at hindi po masyado marunong English or marunong sa English. Kaya para mas magandang i-translate din po para mas alam nila kung ano yung mga batas or kung anong pwede nilang gawin kapag kunwari nakasmad. For me po, I agree po kasi po may mga tao pong, madami pong taong hindi nakakaintindi ng English po. Like po yung mother ko po, hindi niya po medyo maintindihan yung English kaya nagtra-translate. Ganun. Na document, Or hindi pa? wala pa akong nabasa na. Wala pa. Meron naman, konti. Minsan sa newsfeed lang po sa Nahirapan po ba kayo nito? Hindi naman, kasi yung mga binabasa ko, very clear. Walang masyadong, at saka nakakaintindi naman ako ng English. Pero may mga times po kasi na yung batas po kasi parang may professional words po dun eh. Yan ang ibig kong sabihin sa iba yung interpretasyon sa nababasa. Diba? Magkaiba. Yun na lang forthwith, mga ganon. May ibig sabihin. Naiintindihan niyo naman po? Or nahirapan po ba kayong... yun nga, kung sa English kailangan ulitin mong basahin kung hindi ka marunong yung hindi nga tawag nun, yung medyo professional. yung medyo kaya hindi nila maintindihan. Kaya mas maganda yung yan nga, kung Tagalog or Ilocano. Yun lang. Oo. So, yung mga
mga nasa official gazette. Kasama ko yun. Opo. Yung mga batas. Naintindihan niyo po ba? Or sa tingin niyo po, ang karaniwang mamamayan dito sa bansa, maintindihan po ba nila? Well, yung ibang nabasa ko dati, parang may mga legal jargon siya. So, kunwari, ano bang magandang example? Siguro ay pagkakaiba ng theft sa robbery, parang hindi alam yun ng karaniwang tao. Magkaparehas lang kasi. Magkaparehas. And pag translate mo kasi sa Tagalog, parang parehas siya din. So, ayun. Parang may... So, paano po yun kasi kung i-translate po sa Tagalog, kung same lang po sila ng meaning, edi hindi po pa mas malilito yung tao? Well, siguro yung idadaan na lang yun sa pagkakasulat ng batas, kunwari, or yung pagkaka-expound ng batas. Parang doon na lang idadaan yung pagkakaiba. Pero, ayun, makakatulong pa rin yung pag-translate. Opo, tinuturo po siya currently now sa school. Naintindihan niyo naman yung mga batas? Or parang kailangan niyo pang i-comprehend? Yung iba po ate kasi minsan hindi po siya parang familiar yung word. Malalim yung English. Saka may mga jargons din, no? Professional. So sa tingin niyo, sa pagbasa ng mga batas na yan, maintindihan kaya ng ordinaryong mamamayan dito sa bansa? Siguro, opo. Kapag translate siya ng maayos, pero kapag yun nga yung mga taong hindi marunong masyado is hindi. Mas komportable ako sa sariling wika kaysa yung sa English. So mas nasasabi niyo po yung gusto niyo kapag... Kasi mas madaling banggitin natin yung sariling wika natin. Makuhan tayo doon. Kasi pag English, nahihirapan. So, dugo yung ilong natin na. Parang give up na lang po. Parang hindi niyo na in-explain na masyado. Mas okay nga yung sinabi ni Robin, yung mga patakaran niya ngayon about sa Tagalog. Wala akong masasabi doon. Actually, ako English. Kasi clear. Yun kasi pag sa dialect, marami nang ibig sabihin. Parang wala pong eksaktong termino. Yeah. Sa sariling wika. Kung sa formal na usapan, kung dito lang din sa local, pwede. Mas comfortable. Oo, comfortable. Or yung sa local language kasi, ayun, yun yung mas naiintindihan ng mga tao. Second, parang, ayun nga, again, dahil ginawa yung batas para sa mga tao, mas, ano explain? Dapat i-serve. Tagalog kasi yung yun yung naiintindihan nila kaysa sa English. Mas understandable po siya kaysa sa English. Kapag mas easy din po yung communication. Kapag naman pa sa formal na setting, kunyari, kapag formal po, pwede sa school, sa pagdi-discuss, ano pong gamit nyo? Para sa akin, Tagalog kasi hindi din po ako masyadong fluent. So, kung if ever na i-propose man ni Chel Joc na yung bill, na i-translate siya. Kasi ano pa lang siya sa 3 wika pa lang siya. Sa Tagalog, Bisaya, at sa Iloco. Hindi pa yung mga native language. Kunyari, Kankanaoy. May Kankanaoy ba? Ay, Kankanaoy kayo. So, tingin niyo ba, kailangan din isama yun? Yes po, kasi may mga, yun nga, yung may ibang hindi nakapag-aral. Tapos yung mga elders po na hindi nakakaintindi ng English. Lola po. Kayo doon? Oo, supportado ko si Chill doon. Na yun. Yes po. Kasi mas maiintindihan.
sang-ayon naman. Pero, ay, clarify ko lang, yung bill na pinopropose is ita-translate yung saligang batas into Tagalog, Ilocano, Bisaya. Sa 3 language lang na yun. Opo. Well, maganda mag-start dun sa 3 muna. Kasi I think yung 3 languages na yun parang closely related din siya dun sa ibang languages na hindi kasama. So magandang mag-start muna dun sa 3. And I think kapag pinagsabay-sabay kasi lahat, parang mas complicated siya. So, ayun, agree naman ako. Simple kasapulan, balbalay pagyanan. Trabaho pagbirukan, nasustansya amakan. Ay siyaman bay. Abul at laklako, at putputi at saksakdo. Babaiti pordiya umad-adu ti bilang da. Ay tetewasa. So guys, ngayon punta kami sa court. Bawal po kasi ang phones and silent. So bawal ang recording, bawal ang camera. So yes. So let's check what's something na ma-observe natin sa court and if ever na-apply ba yung House Bill or applicable ba na ma-improve yung court experience ng mga detainee kapag sa batas ng yung House Bill na pinupose ni Attorney Chel Jokno. See you later! Let's go guys, pasok na tayo. Wait lang, do not disturb. Okay. Okay, do not disturb. Ay, wait lang. Tapos na talaga. Enable. Mobile data, wifi. Okay, do not disturb. So, napansin ko na yung witness, si police about sa drugs. Di ba, Ilocano siya. Oo. Tapos nahirapan siya na intindihin yung sinasalita ni Judge. Kaya, si Judge, translate niya into Ilocano yung tanong niya para lang maintindihan ni witness. Pero, yun kasi, nakukulong lang siya sa ganung context. Kapag lang hindi naiintindihan ni witness, saka lang tinatranslate ni Judge into that native language, into Ilocano. Tapos the rest ng court proceedings ay nangyayari na in English. Yun. Anong thoughts niyo doon, guys? Feel ko, sa akin kasi, hindi pwedeng ganun lang. Kulang siya for me eh. Kasi, sa proseso lang nila naiintindihan yung mga jargons. Dapat, before mangyari yung proseso, dapat, actually, the moment na mahatulan to or ma-open yung case, dapat alam nila kung ano yung nangyayari. Saka lang natatranslate yung mga jargons pag nandun na sa mismong court. At saka, hindi all the time na nata-translate yung nata-translate in a way for them to understand, para maunawaan nila yung mga nangyayari at sinasabi nung judge at ng hukuman about sa mga kaso at yung mga ebidensya na charge na kinakasuhan against sa kanila. Ganon. Kaya sana, ayun nga, support ako dun sa sinabi ni Kazaya na even before ng trial, ay alam na nila, meron na silang overview at updates din doon sa kaso na meron sila. Ganon. Like, kasi diba na-mention din na in-explain naman ng mga attorney, gano'n, prosecutor sa kliyenta nila. Maganda naman siya, pero feel ko, ganun pa kasi mas ibe-better. Yung parang
sila mismo ba may sariling understanding kung ano yung nangyayari sa kanila. Kasi sila yung accused, sila yung victim. Bangun, bangun kaina, kapan ukani ava. Bedunan kushi anufan, iserak niku. Magandang hapon po sa aming manonood. Narito po kami ngayon sa isang Zoom meeting kasama si Dr. Ruth Tindaan para sa aming dokumentaryong Ang Pagsali ng Batas sa Wikang Iloco sa Baguio, isang dokumentaryong pananaliksik ukol sa Batas sa Sariling Wika Act o House Bill 3863. Bago po tayo magsimula, Dr. Ruth, pwede po ba kayong magpakilala? Pangalan, edad, trabaho, asosasyon, at advokasya. Okay. Ako si Ruth Tindaan. Hindi ko na sabihin ang aking edad. Sige. Ako ay nanunungkulan bilang kawaksing profesor sa Kolehiyo ng Sining at Komunikasyon. At nagagalak akong makasama kayo sa panayam na ito ngayong hapon. Masaya rin po kaming kasama kayo, Dr. Ruth. Ako po si Kazaya Tirado, ang tagapanayam ngayon. At kasama ko po ang aking mga kamiyembro, si Eugene Tonogbanwa, si Karil Rivera, si Gwen Cabrera, at si Cassie Reyes po. Ngayon po, simulan na po natin ang interview. Ayun nga po, alam niyo na po ba ang tungkol sa panukalang batas na isinusulong ni Attorney Chel Jokno? Paano niyo po nalaman ito at ano po ba ang masasabi niyo rito bilang isang komisyoner sa Komisyon sa Wikang Pilipino? Nabasa ko ang panukalang ito dahil syempre sa Komisyon ng Wikang Filipino, meron kaming mga regular na pagpupulong at napag-uusapan namin ang mga panukalang batas na may kinalaman sa ahensya kung saan kami naninilubihan. Kaya nabasa ko ito. At nung tinanong ninyo kung maaari nyo akong makapanayam tungkol dito, kaya ako pumayag dahil pamilyar ako sa panukalang batas na ito. At syempre, nakita ko rin ang mga posts sa social media tungkol dito at may mga kasamahan ako na pinag-usapan ito. Kaya meron kaming mga diskusyon tungkol sa ano ang magiging implikasyon nito, kunwari sa KWF, dahil sa panukalang batas ay nabanggit na ang KWF ay siyang pangunahing ahensya na magpapatupad ng mga gawain dahil sa panukalang batas na ito. At sa palagay ko, ang panukalang ito ay, ako personally, sumasang-ayon ako sa panukalang ito dahil syempre, tulad ng nakasaad sa panukala, ang layunin ay para mabasa ng mga Pilipino, lalo na kunwari ang mga hindi nakapag-aral at hindi nakakabasa o na nakakaintindi sa wikang Ingles kung saan nakasulat ang ating mga batas. Ito ay magiging makakatulong para maintindihan ng lahat ng nasasangkot ang kaso, halimbawa, na kinakasangkutan nila. Maraming salamat po. Dun po sa panukalang batas, nabanggit po kasi ni Attorney Chel sa mga naging interview po na isa sa mga naging pundasyon sa paggawa ng panukalang ito ay ang naging epekto ng kolonisasyon sa ating pag-iisip kung saan mas pinapaboran na ang paggamit ng wika at kultura ng mga kanluranin. Bilang isang commissioner po, sang-ayon po ba kayo kay Attorney Chel na may ganito nga talagang issue sa ating lipunan? May mga pag-aaral po ba tungkol dito na maaari niyong ibahagi sa amin? Okay. So sumasang-ayon ako doon sa sinabi ni Attorney Jokno na isa sa mga
siguro problema pa natin bilang isang lipunan ay ah, ang kaisipang ah, kolonisado pa rin hanggang sa ating panahon. At makikita natin ang problemang ito sa maraming bagay. Tulad nga halimbawa sa paggamit ng wika, meron tayong mga tinatawag na prestige languages. Ang mga iniisip natin na kung ito ang gamit mong wika, ikaw ay mas matalino, ikaw ay mas nakakaangat. Ganon din sa mga kaisipan na ang mga ideyang kanluranin o kagamitan o ano pa man na galing sa kanluran ay nangangahulugan na ang mga ito ay mas nakakaangat kesa sa mga gawang Pilipino o sa kaisipang Pilipino. At hindi pa natin ito nasusolusyonan hanggang sa ngayon. Kaya ang panukala na pag ni Attorney Jokno tungkol dito sa pagsasalin ng batas mula sa wikang Ingles at sa mga wika ng mga Pilipino tulad ng Ilocano, halimbawa sa Hilagang Luzon, ay sa palagay ko isang magandang hakbang upang masolusyonan natin ang ganitong klaseng suliranin sa ating bayan. Maraming mga pag-aaral tungkol sa ganitong problema. Hindi siguro ako makapagbibigay ng mga spesipikong pag-aaral, ngunit babanggitin ko na sa aking pagtuturo sa UP Baguio, nagtuturo rin ako sa kolehiyo ng Agham Panlipunan sa PhD in Indigenous Studies. At ang programang ito, ang pundasyon ng kanyang mga argumento ay mga pag-aaral mula sa iba't ibang bansa sa Hilagang Amerika, Timog Amerika, sa New Zealand, Australia, syempre sa ating karatig na Indonesia, Taiwan, at syempre sa Pilipinas. Ang mga pag-aaral na ito, sinasabi nila, halimbawa, bigyan ako ng halimbawa, si Linda Tuhiwai Smith, meron siyang libro, ang pamagat nito ay Decolonizing Methodologies. At ito ay pumapatungkol sa kaisipan na dapat ang mga research, pananaliksik, ang mga gawain pang-akademya, at iba pang mga gawain sa iba pang antas ng lipunan at mga opisina ng pamahalaan. Sana ang ating pananaw ay ang decolonization na tinatawag niya, ang pagtanggal ng kaisipang kolonyalismo kung saan bumabalik tayo sa ating sariling mga kaalaman, pananaw, pag-iisip, at ito sana ang namamayaning paraan ng ating pamamahala sa ating bansa. Kung kaya ang usapin ng decolonisasyon, nakahilera dito ang panukala ni Attorney Jokno na pagbalik natin sa mga sarili nating wika upang mas higit nating maintindihan kung ano ang pinapatungkulan ng mga batas at sana hindi magkaroon ng sitwasyon kung saan ang mga Pilipino mismo ay hindi naiintindihan ang sinasabi ng batas dahil napaka-technical na English nakasulat. At ito ay nagiging sanhi ng kanilang disempowerment bilang mga individual. Okay. Ayan, maraming salamat. Sunod po, dito po ayun nga po, sa pagsasalin ng mga punishable laws mula sa Ingles, patungong Iloco, ano po sa tingin ninyo ang benepisyong matatamasa ng mga indigenous communities dito sa Baguio? Sa kabilang dako, ano po ang nakikita niyo mga puwang o gap sa pagsasabatas nito? At yun nga po, Dr. Ruth, nabanggit niyo po na nandito po kayo sa larangan ng Indigenous Studies. Siguro sa mga naging pag-aaral niyo po or sa fieldwork po mismo, ano po ba yung nakikita niyong makukuha ng mga katutubo natin dito sa Baguio? Okay. Gusto ko lang banggitin na ang KWF meron siyang sangay ng salin
So ito ang unit na gumagawa ng lahat ng pagsasalin na kinakailangan ng pamahalaan at ng mga Pilipino. Meron silang mga tauhan na mga eksperto sa pagsasalin. At kung maisa sa batas ang panukalan ni Atty. Jokno, ah, ang ang unit ng salin na ito ang gagawa ng ganitong trabaho. At sa palagay ko, dahil nga limitado ang kakayahan at oras, syempre kailangan natin ng malaking pondo para sa pagsasalin ng mga batas sa iba't ibang wika. Sana, ideally, sa lahat ng wika sa Pilipinas, tulad ng mga wikang katutubo sa Lagang Luzon. Pero syempre naintindihan ko na ito ay magastos at hindi pa siya magagawa ng mabilisan. Kaya kung ako, dahil ang Ilocano ang tinatawag na lingua franca ng Cordillera at ng karamihan sa Hilagang Luzon, sumasang-ayon na ako dito na ito ang gamiting wika dahil naintindihan naman ito ng mga katutubong mga komunidad sa Cordillera, halimbawa. At dahil ito ay ginagamit na wika para sa pang-araw-araw na komunikasyon, kunwari sa mga broadcast, sa simbahan. So, laganap ang gamit ng Ilocano sa Cordillera. Kaya, sa palagay ko, ito ay makakatulong sa pag-intindi ng mga magbabasa doon sa batas na isasalin. At makakatulong ito sa pagbigay kaalaman sa ating mga mamamayan sa Cordillera tungkol sa lalo na ang mga batas kung saan may mga parusa. Dahil bilang isang tao, dapat maintindihan mo kung ano ang kasong ipinapataw sa iyo at ano ang parusa na katapat nito dahil magbabago ang iyong buhay pag ito ay binigyan ka ng sentensya na tulad nito. Siguro ang hamon doon sa panukala na Ilocano ang gagamitin sa pagsasalin, meron sigurong ilang lugar na ito ay ang sarili ng wika ang ginagamit. Kaya ang Ilocano siguro ay hindi masyadong ideal para sa kanila dahil kailangan pa nilang umintindi ng batas sa wika na hindi mismo yung kanilang wikang ginagamit. So isa siguro yung na magiging problema para sa mga komunidad na gano'n. Siyempre nakikita ko rin ang gastos na kailangang siyempre ibigay ng pamahalaan para sa pagsasalin. Siguro kailangan din isipin na meron na ba tayong mga sapat na bilang ng mga tagasalin na gagawa nito para sa panahon na hinihingi nung panukalang batas. Pero sa palagay ko naman, ito ay magagawa basta merong ibigay na suporta, yan, pondo, ibigay ng gobyerno ang mga kinakailangan para maisakatuparan ang pagsasalin. Ayun po, sa sagot niyo po, Dr. Ruth, na-highlight po yung pagbibigay halaga sa mga lengguwahe po, lalo na sa mga lengguwahe mula sa mga etno-linguistohong grupo, o yung mga minority groups po natin dito sa Pinas, lalo na po sa Cordillera po. Pwede ko po bang matanong kung yung pagbigay po ng halaga sa mga lengguwaheng ito, nabanggit niyo po yung quality of life na mas maiintindihan nila yung batas po na parang maiintindihan nila kung paano po gumagana ang legal system dito sa Pinas, na maapektuhan din po ba nun yung pagbibigay halaga ng wika sa ating mismong kultura dito po sa Baguio? Okay. Dahil ang Baguio, kung ang pag-uusapan lamang ay ang lungsod ng Baguio, siyempre alam niyo naman ang kwento ng lungsod ng Baguio, isa siyang syudad na develop dahil sa mga Amerikano, di ba? Yun ang kanyang background. Kaya kung sa Baguio, karamihan nag-i-English din.
iba-ibang mga wika ang ginagamit. Kaya para siyang melting pot ng iba't ibang mga salita. Kaya sa palagay ko, magiging ang pagsasalin ng mga batas sa wikang Ilocano. Pero sa tingin ko, doon sa ibang mga lugar sa Cordillera, halimbawa sa amin, sa Benguet Province, ay sabi ko nga, laganap din naman ang Ilocano na ginagamit sa pang-araw-araw na transaksyon at mga broadcast media na pinapakinggan ng mga magsasaka sa lugar namin. Siguro ang magiging epekto ng pagsasalin doon sa panukala ni Attorney Jokno ay yung ideya na kailangang isalin ang batas doon sa wika ng iba't ibang grupo sa Pilipinas. Although limitado pa sa ngayon yung panukala niya, di ba, yung mga parang major languages like Ilocano, Cebuano muna bilang panimula yung nasa panukala. Pero sa palagay ko, kapag maisa sa katuparan ang pagsasalin mula ang English hanggang dun sa major languages, siguro ang susunod ay pwede na natin isulong na isalin na rin ang batas sa iba pang mga wika sa Pilipinas tulad ng sa Kankanaay, sa salita namin sa Benguet halimbawa, ay maaari natin isulong yon pagka magiging successful ito, yung pagsulong ng pagsasalin sa mga major languages. So, naiintindihan natin ang challenge na hindi naman minsan ang isasalin ang batas sa lahat ng wika sa Pilipinas. Hindi naman siya doable. So, magandang simula doon sa isalin muna sa major languages, tapos sa mga susunod na, maaari na rin sigurong isulong ang pagsasalin sa iba't iba pang wika. At ito ay mahalaga dahil yung ideya na kinikilala ang mga wika ng mga katutubo at ng iba't ibang ethno-linguistikong grupo sa Pilipinas bilang wika ng batas. Hindi lamang ang wikang Ingles, kundi sa sarili nilang wika. Ito ay isang recognition sa mga wikang ito at sa palagay ko magiging magagalak ang mga tagapagsalita ng iba't ibang wika sa Pilipinas dahil nga naisasalin na rin sa sarili naming wika o nilang wika ang batas mismo. At maisip nila na okay ito na hakbang dahil nakikita natin ang ating mga sarili sa wika ng batas at hindi lamang sa wika na banyaga at hindi natin naiintindihan. Salamat po. Ito po, Dr. Ruth. Base sa mga naging pag-aaral po, kanina po natin nababanggit yung prestige languages, yung gawa po ni Professor Linda na decolonizing methodologies. Bakit nga po ba mas gusto ng mga Pilipino yung pamumuhay sa ibang bansa? Or yung sinasabi po nilang, kabilang po dito yung sinasabi nilang American Dream saan po ba nagsimula ito at bakit parang ganoon pa rin yung sitwasyon? Hindi lang po dito sa Baguio or Cordillera, kahit sa buong Pilipinas po. Okay. So, syempre, alam naman natin ang ating history ng colonization sa Pilipinas, hindi lamang sa mga Amerikano, kundi sa mga Espanyol. At sa palagay ko, sa Cordillera, halimbawa, napakalakas ng impluensya ng kolonisasyon ng Amerikano dahil sa mga tinatawag nilang techniques or technologies of colonial governance. Inaral nila kung paano pumasok sa mga kulturang ito, pinag-aralan nila. Ginamit nila ang mga academics tulad ng mga historians, anthropologists, mga linguists, na inaral nila ang wika, kultura, pamumuhay ng mga tao dito, kaya't nakabuo sila ng epektibong paraan ng governance para sa mga tao. Kaya naging epektibo ang pamamahala nila sa Cordillera halimbawa.
At syempre, isa rin ang sistema ng edukasyon. Syempre, nung panahon ng mga Amerikano, dito nagsimula ang free public education. At dito pumasok ang mga taga-Cordillera sa mga paaralan at naisiksik sa kanilang kaisipan ang mga kaisipan at ideal na Amerikano, pananaw. Kahit sa yung tinatawag nating taste for American things, ganyan. Yung mga lahat ng pagkain, siguro pananamit, kahit sa musika, kaya mapapansin niyo sa Cordillera ang preference dito ay country music, gano'n. Dahil yun ang naging impluensya ng kolonisasyong Amerikano. At hindi pa ito tuluyang natatanggal hanggang sa ngayong panahon. At dahil nga kailangan natin sanang mag-decolonize, sana mapahalagahan natin ang ating sariling pamumuhay, sariling kaalaman. Yun yung pinupush natin ngayon, di ba, na decolonization, tulad ng nabanggit ko kanina, para sana mas mapahalagan natin ang ating mga sariling sistema ng kaalaman at pag-iisip. Unfortunately, malakas pa rin ang epekto ng kolonisasyon, hindi lamang sa Cordillera, kundi sa buong Pilipinas. At nakikita natin yan sa pang-araw-araw na buhay, di ba? Nandito ang mga tinatangkilik natin, ang mga American fast food chains, mga ganyan, mga produktong galing Amerika tulad ng Facebook at ng Starbucks, McDonald's. So ang lakas ng kapit ng kaisipang kolonisasyon sa ating bansa. At sana ang ating hangarin sana sa inyo, UP students, ay makakatulong kayo sa movement ng dekolonisasyon para mabago natin ang ganitong kaayusan at kaisipan sa mga Pilipino. Hindi naman natin masisisi ang mga Pilipino na nag-abroad, halimbawa, para kumita ng mas malaki dahil sa kakulangan ng oportunidad sa Pilipinas. So siguro isa pa sa kailangan nating palakasin sa hinaharap ay ang mga industriya at oportunidad sa Pilipinas para sana hindi na kailangang mangibang bansa ng mga Pilipino. Yun. Ayun po, Dr. Ruth, nasabi niyo po kanina na yun nga po, dahil sa teknolohiya o media, parang mas kumakalat pa yung kolonyalismo ito. Pwede po ba nating magamit itong media or yung teknolohiya para ibalik or i-undo yung nagawa ng kolonyalismo sa atin? Okay. Sa palagay ko, malaki ang potential ng media and technology at saka yung iba't ibang mga platforms na meron tayo sa ngayon para sa mga tinatawag na, kunwari sa wika, tinatawag nila yung mga proyekto ng language revitalization, halimbawa, kung saan ang mga wika na hindi na masyadong nagagamit or nanganganib na maglaho dahil hindi na ito na ipapasa sa mga mas bata dahil gusto na ng mga magulang na turuan na lang ng Ingles. Halimbawa, yung kanilang mga anak dahil naisip nila na ito ay mas makakapagbigay ng oportunidad sa mga anak nila at sa trabaho, halimbawa, o naisip kasi nila na ang mga anak nila ay mag-abroad sa kinabukasan, so o sa hinaharap, kaya turuan na lamang ng wikang Ingles na sa tingin nila ay mas makapagbigay ng tinatawag nating marketable skills or employable skills sa mga anak. Pero sa ngayon, merong ng mga proyekto tulad ng language revitalization projects na ginagawa online para mas maraming makakasali sa mga proyektong ito. So halimbawa, may mga organisasyon or mga professor, academics, researchers na gumagawa ng language revitalization projects. So meron silang mga website or meron din silang mga Facebook pages o social media pages kung saan nangangalap sila ng mga datos
or nag-upload sila ng mga materyales tulad ng mga learning materials para sa wikang ito para mas marami ang pwedeng matuto, pwedeng magbasa ng mga materials na naka-upload para mas magiging marami ang matuto sa wikang ito. Kaya ginagamit din ang mga online facilities para parang distance learning. So kahit na yung mga bata ay hindi kailangang pumunta sa isang physical na, kunwari sa paaralan, maaaring gawin na lamang ang pagtuturo ng mga wikang ito through parang ganito, Zoom meeting. Basta kasi nung senior high school pa lang, nung nag-immersion kami for law, sinama kami ng mga attorney sa mga court hearing. And napansin ko din sa mga experience ko doon, madalas talaga yung ginagamit lang nilang wika is nagsasalita lang sila sa Ingles. And kahit naman sa Bataan, which madalas naman yung mga nagsasalita doon, Kapampangan, Tagalog, or Filipino, tapos English. Wala pa rin like kahit anong translator, interpreter na nagta-translate talaga sa wikang Tagalog. Kaya kung hindi mo talaga gamay yung wikang Ingles, lugi na lugi ka talaga sa loob ng courtroom. Tsaka, napansin ko din, madalas yung mga court cases kasi doon mga family, land disputes, mga civil cases. Eh, yung problema naman doon, ang dami din like separate na jargon din doon eh. Kaya parang mahirap na mga makaintindi ng foundation, yung pinaka-base ng mga batas. Tapos, ihahalo mo pa doon yung mga jargon sa kasama sa ekonomiya, sa mga civil cases, sa mga land disputes. Kaya, mas lalo lang nagiging complex talaga yung pag-intindi ng batas. So, paano pag hindi na, kunyari, nung pumunta ka nun, and then may yung taong nag-aano ng case, pag hindi nila naintindihan yung sinabi ng lawyer or judge, or what if na misunderstood niya, walang like, anong mangyayari? Dun sa experience namin nun, di namin like naabutan or di namin natanong yung ganong question. Pero kasi maliit lang yung parang courtroom na yun eh, and I don't think super siya na-fun. So if ever umabot dun sa point na parang kailangan ng ganong assistance, di rin ako umaasa na kaya nilang ma-provide yun. And at the same time, baka pagkatapos ng court hearing, dun lang like mag-uusap yung client sa lawyer, attorney nila. Tapos dun lang makaklarify lahat after na pagtapos na talaga. Parang hindi fully aware yung victim sa kung ano nangyayari. So, hindi niya ma-defend ng maayos yung sarili niya. Kadwa aguray kaman, saan tayo paspasan, tana pagatidalan, amangan madama ilawan. At tinulong laging nawa, dalan pa sa lupasang at narangkis ka na sa hamag, nagalis ka na mata. Kadwa masapo laging nuray. Yung initial thought namin or yung unang ideya namin sa dokumentaryong ito is hindi lang mga professional ang i-interviewin namin, kundi pati yung masa. Kasi para naman sa kanila tong batas na ito and para naman sa kanila to ang dokumentaryong ito. Kaya gusto talaga naming kunin ang kanilang opinion tungkol sa pangyayaring ito, sa batas na gaganapin na ito. So, pumunta kami sa Session Road, sa kalsada, sa palengke. Doon kami nagtanong kung ano nga ba yung opinion nila or yung point of view nila sa ganitong batas. Kung talagang gusto ba nila to or mas gugustuhin ba nilang English na lang. And doon nalaman namin na sa una actually, nung naghahanap kami ng mga interviewees, madaming ayaw sumagot. Either dahil nahihiya sila sa camera or
dahil sinasabi nila na wala silang alam tungkol sa bill na to. So, kung na rin nagtatanong sila, ay para saan po itong interview na to? Sabihin namin about po sa bill na pinapropose ni Chel Jokno. And then, aayaw sila agad, ay wala po akong alam na wala po akong alam. And then once na sinabi namin or in-explain namin yung situation na itong bill na po para po pag-translate ng mga batas sa sariling wika, sa Tagalog, sa Visayas, sa Ilocos, unti-unting silang mas naging komportable sa amin at yun, sinabi nila na mahalaga yung pagta-translate o pagsasali ng mga batas na to kasi madaming nahihirapan. Pero madalas, ang nakukuha namin sagot is very vague lang or opo, sa tingin ko kailangan i-translate and then stop na dun. Which is parang nakakapag-isip din bakit ang ikli lang ng nasasabi nila tungkol sa isyong ito. Tapos may nakilala po kaming isang guro at natanong namin sa kanya kung ano yung isip niya dito at yung binigay niyang sagot at ayun ata yung pinakamahabang sagot na nakuha namin. So, I think na dito mismo sa interview na nagpapakita kung gaano kalaking epekto or gaano ka-powerful ang edukasyon at ang lengguwahe sa mga sitwasyon na nangyayari ngayon. Kasi kapag hindi ka nabigyan ng oportunidad na malaman yung mga sitwasyon na to, either sa eskwela or sa edukasyon, mahirap malaman ng mga tao na mali na pala yung pagtrata sa kanila or mali na pala yung sistema na pinanggagalingan nila. So, I think at the same time, hindi natin mabiblame yung mga tao na hindi sila aware or wala silang masyadong opinion sa mga issue na ito kasi nga hindi sila nabigyan ng oportunidad para malaman ang mga ito. Ang kunting mga sentimo ko nung nagkaroon kami ng panayam kasama ang publiko ay una, naiintimida sila sa batas. Naisip ko kung noon pa man ay wikang katutubo na ang batas natin, mag-iiba kaya ito? Darating kaya sa punto na maipapaliwanag nila ito sa sarili nilang pag-iisip at maisasabuhay nila sa pang-araw-araw nilang buhay. Dahil para sa akin, ang tunay na pag-unawa ay hindi lamang nanggagaling sa pag-unawa or hindi lamang nanggagaling sa pagbasa at pagkakaintindi, kundi sa pagsasabuhay ng mga naiintindihan nila ito na sa araw-araw. Kasi meron tayong mga termino na maaari natin matutunan bilang edukadong mamamayan, pero magkakaroon pa rin, maaari pa rin magkaroon ng puwang sa comprehension natin sa batas ito kung hindi natin ito maikonekta sa practical na karanasan natin sa pang-araw-araw na buhay. Katidalan, amangan madama ilaw ang at tinulong ginawa dalan pa sa lupasang at narangkis ka na sa hamag, nagalis ka na matag. Kadwa masapul laging nuray, nuawan kimawayway, nuwadam. Ang libro na hawak ko ngayon ay ang libro patungkol sa Special Penal Law sa Pilipinas na inautor ni Attorney Axel Rupert N. Cruz. Bilang isang ordinaryong mamamayan na nais basahin ang patungkol sa Special Penal Laws, inaamin ko na nahihirapan akong intindihin ang mga termino na ginagamit. So ano-ano yung mga kondisyon kung saan ito ay magko-qualify sa ganitong kaso. So bilang isang ordinaryong Pilipino na nais matuto at nais alamin ang batas patungkol sa Special Penal Laws dito sa Pilipinas,
mahirap intindihin. So, ako bilang isang mag-aaral ay nahihirapan na papaano pa kaya yung mga tao na walang pinag-aralan o hindi nakatungtong sa ganitong edukasyon na meron na tinatamasa naming mga mag-aaral. So, iniisip ko ito habang binabasa ko itong special penal laws at nakakalungkot kasi marahil isa sa mga dahilan kung bakit sila nakukulong ay dahil hindi nila naiintindihan ng batas. Hindi nila naiintindihan ng magiging parusa na haharapin nila. Bagamat itong Special Penal Laws of the Philippines ay hindi o maaaring hindi kasali sa batas mo sa sariling wika mo act na House Bill ni Atty. Chel Jokno. Sa palagay ko, mahalaga pa rin na maisalin ang mga batas na may parusa sa wikang Filipino mula sa wikang Ingles sapagkat dito magkakaroon ng ideya ang mga mamamayan, ang mga Pilipino sa kung ano ang isinasaad ng batas at magkakaroon sila ng ideya na ito yung kasong kakaharapin nila, ang parusa na kakaharapin nila kapag linabag nila ang batas na ito. Ayun lamang po. Gandang hapon po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Eugene Tunog Banwa, isa po sa mga kasama nila Kezaya Tirado at Karili Rivera na tumungo sa RTC or Regional Trial Court dito sa Baguio upang umattend ng court hearing or court observation para maunawaan yung tunay na sitwasyon at mabigyan ng puna kung ano man ang kailangan ng ma-improve at mabago doon sa sistema sa korte. Para naman sa nararamdaman ko, ako ay nanghihinayang at nanghihina ang aking loob sa nangyari at sa naging verdict para doon sa mga people deprived of liberty na amin ding nakasalamuha habang kami ay nakikinig sa branch 60 ng RTC. Bakit nga ba? Para sa akin, bilang isa na rin sa mga naging nakasalumuhan nila sa loob ng korte ay naranasan mo rin kung paano nila isipin yung magiging kalabasan ng trial na iyon. Sila'y nabigyan ng pag-asa, sila'y nabigyan ng lakas na baka makalaya na sila after ng trial na yun. Ngunit nang mahatulan sila ng life imprisonment to death, lalo na para dun sa mga PDL na nakasuhan sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act, na isipin mo talagang hindi siya talagang makatarungan para sa mga PDL na yon. At kung i-compare mo man sa war on drugs ay hanggang ngayon hindi pa rin siya naging sapat na hustisya na maresolba at mabigyang hustisya din ang mga biktima ng war on drugs noon. At hanggang ngayon ay may mga pamilya na nakakaranas ng pagkababa ng kanilang loob dahil tuwing sa mabibring up man or maaalala nila yung mga sitwasyon o sa mga nangyari sa kanilang mga kapamilya, anak at kamag-anak, mahirap siyang tanggapin na iyon yung dumikta sa magiging buhay, sa magiging kalabasan, sa magiging parusa sa mga individual na iyon. Para naman, isa sa mga aking nakapanayam din sa loob ng korte na iyon ay ang mga law students na nagmula sa University of Cordilleras o UC, na kung ano man ang kanilang pananaw ukol sa pagsasabatas ng Batas sa Sariling Wika Act na pinangunahan ni Chel Jokno. Bagamat
bagaman na sila ay suportado at sumasang-ayon sa kinakailangan na mga measures na kailangan tahakin ng ating gobyerno at pangunahin na ng ating pamahalaan, meron din silang nakikitang cons o disadvantages na maghihinder o magiging imposible para sa kanilang paningin dahil ayun nga, tayo na-impluwensyahan na nga ng kanluran ng pananaw at mahirap talagang isalin ang mga legal terms into layman's terms ayon nga sa kanila dahil iyon na yung mismong termino o mismong salita na ginagamit upang maintindihan sa konteksto ng politika, sa konteksto ng batas, yung mga sitwasyon, mga kaso at iba pang mga aspeto nito. At kung isasalin man ito sa ating sa sariling wika natin o sa ating mga katutubong wika ay may posible itong maging negatibong epekto sa ikalalabas ng pagsalin nito, katulad na lamang na misinterpretation at pagbago na rin ng kahulugan at pag-unawa sa particular na bagay o konsepto nito. Ayun lang naman po. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Kazara Ferrado. Isa ko sa mga nakasama ni Karil at Eugene sa pagpunta para sa court observation sa branch 60 ng Regional Trial Court. At ang masasabi ko lang ay sobrang bigat. And I do not mean the field work or yung mismong trabaho ng legal counsel or yung mga attorney doon or ng judge. Sobrang bigat kasi first time ko yon na manood ng isang court observation. Tapos, ganun yung nangyari. Na lahat sila guilty. Tapos, lahat sila life imprisonment ang hinatol. Yun. Una kong napansin, siguro, yung space. Kasi, yung laki ng court, hindi siya nalalayo sa laki ng classroom dun sa amin, sa CSS. Tapos, parang 60% nun, kasi may bar yun na naghahati between the people and yung mismong mga professionals. And parang 60% nun nandun sa professionals and 40% nun nasa amin. Nandun na din yung mga PDL, nandun kami yung family ng PDL. Ang sikip. Tapos may mga cabinets pa sa paligid na tapos puro mga file cases. Hindi ko alam, baka under renovation, pero parang mali. Parang mali lang yung special aspect ng korteng yun. Meron kaming naka-interview na isang PDL. Actually excited sila or siya kasi promulgation nila. Ibig sabihin, hahatulan na sila. And napaka-hopeful nila na silang mga nahatulan under the Dangerous Drugs Act. You know? Tapos yun yung nangyari, no? Na nakausap namin yung isang PDL nga doon. Itago natin siya sa pangalang Kuya Jay. Tinanong namin si Kuya Jay, Kuya Jay, kung ikaw ba, tingin mo ba mas okay kung isasalin sa Pilipino, kaya Ilocano, yung mga batas sa Pilipinas? Tapos, sabi niya, yeah, agree siya. Agree talaga siya. Nagulat ako doon kasi hindi naman siya nagulat, pero parang mas nagbigay emphasis siya kasi parang
kahit yung mismo mga PDL gusto nila, di ba? Yung katotohanan ganun. Tapos, sobrang hirap panoodin, lalo na nung promulgation nila kasi parang nawalan sila ng hope. Kasi dun ko nakita na sa isang korte, yung mga abogado, yung mga lawyers na yan, yung defense counsel, sila yung magsasalita para sa mga PDL. Hindi magsasalita yung mga PDL para sa sarili nila. Ipaglalaban sila. Parang bang, ewan ko, wala silang right na ipaglaban yung sarili nila. Ganon. Hindi sila pinagsalita, ganon. Yung mga professional people lang talaga yung nagsasalita doon. Ang sakit na kaso mo yun, pero parang wala kang magawa sa sarili mong kaso. Actually, nung pagkababa ng hatol, parang nag-lead pa sila sa defense counsel. Tapos sabi ng defense counsel, wala yun talaga yung hatol ng judge. Nung narinig ko yun, parang sobrang mas bumigat kasi sobrang unfair. Kasi wala lang, parang ang dali para sa kanila or sa legal system or sa gobyerno or kung sino man na hatulan yung isang ordinaryong tao ng life imprisonment. Pero yung mga nakaupo sa gobyerno, parang walang hatol Parang malaya silang nakakalakad Ang dali. Ang daling mang-api ng taong simple lang. Pero parang baliktad Dapat kung sino yung ang tagal na kasi natin nalulugmok sa kahirapan naluludod na tayo Ang dami ng injustices na nangyari sa Pilipinas Pero walang accountable Walang tinuturong pangalan, walang hinahatulan, wala. So, para sa akin ang unfair nun. Tapos, paglabas namin ng courtroom ngayon, natahimik kami. Napansin din ng mga staff dun sa RTC, Regional Trial Court, na ang lungkot namin. Kasi parang kahit kami mismo, nawalan din kami ng pag-asa. Kasi, sasabihin ko na to sa inyo, sobrang bigat. Sobrang hindi mo akalain na yun yung nangyayari sa court. Iba siya sa mga napapanood nyo sa drama, sa mga pelikula, iba siya. Iba yung realidad sa mga napapanood nyo sa TV. Kasi, mas komplikado. Siguro, mas madumi yung nangyayari sa tunay na mundo. Pagdating sa usapang politika, ganun. So, ayun, ang bigat sa feeling nung nangyari. Tapos, tahimik kami. Kasi, akalain mo lahat sila guilty. What does that say about our society? The more, alam nyo, siguro sa mga iba, parang masaya pa sila na, may guilty, ganyan-ganyan, may maituturo tayong tao. Pero para sa akin, ang sakit. Kasi, guilty. What kind of people are we producing right now? What kind of education system ang meron tayo for them to grow up like that if ever na tunay ang guilty? So, that's something that we should that's something that we should reflect. That's something that we should reflect upon, no? Kasi, as much as may gusto tayong sisihin, as much as gusto natin may mananagot sa mga krimen, masakit, malungkot na parang mas dumadami yung krimen sa Pilipinas kung gano'n. Salamat po, Dr. Ngayon naman po, para sa huling tanong po, bago po tayo mag-end ng interview. Ano po ang maiiwan yung mensahe para sa mga mamamayan ng Pilipinas, lalong-lalo na sa kabataan at sa ating gobyerno ngayon na siyang lumilikha at nagpapatupad ng mga batas?
Siguro ang mensahe ko para sa mga mag-aaral, lalo na tulad ninyo, dahil kayo ang mga susunod na manunungkulan sa ating bayan, siguro kung gagawa kayo ng mga batas, ang mga panukala, ito ang unang-una ninyo. Sanang magiging basehan ng mga panukalang ito ay ang ating sariling pananaw, ang ating sariling kaalaman, at hindi ang kanluraning pananaw. At sana unahin ninyong tingnan kung ano ang mga magandang at mga magagandang pagpapahalaga ng mga, lalo na ang mga katutubong Pilipino. Sa pamahalaan, makikinig ba sila? Okay, sa pamahalaan, sana Baka pumayain ka nila. sa pamahalaan, sana siguro, dahil kasapi ako sa KWF, siguro tignan nila kung gagawa sila ng mga batas o mga panukala. Pangalagaan ang mga ahensya na nangangalaga rin sa wika at sa kultura ng Pilipinas. Palakasin ang mga ito, bigyan ng sapat na pondo, sapat na mga tao, mga pagpili ng mga tamang tao na itatalaga upang sana ang mandato ng isang opisina o ahensya ng gobyerno tulad ng KWF ay talagang maisakatuparan ito para sa kapakanan ng mga Pilipino. At siguro sa ating mga Pilipino, sumama tayo sa kilusan ng dekolonisasyon, tulad halimbawa ng pagpapahalaga sa ating mga katutubong kaalaman, na hindi natin iisipin na ang mga ito ay backward and primitive, kundi tignan natin ang mga kaalaman na naririto na ang mga ito ay napawalang bahala lamang dahil sa pagdating ng kolonyalismo. At balikan natin ang mga ito dahil marami tayong makikitang mga kaalaman, pagpapahalaga at iba pang mga parte ng ating wika at kultura na isang tabi at nakalimutan, hindi napahalagahan dahil lamang namayani ang kaisipang kanluranin.